Nagsisimula ang pelikula sa isang ama na nagkukwento sa kanyang anak na babae tungkol sa kambing at sa kanyang 7 tupa. Ang kwento ay may maikling kwento din tungkol sa isang lobo. Hindi nagtagal, nagpas siyang pumunta ang kanyang ama sa kanyang cabin, ngunit nang makarinig siya ng ingay sa labas, kinuha niya ang kanyang baril at lumabas ang kanyang anak na babae at ang kanyang kasama, na parehong halatang takot na takot. Ngunit hindi nagtagal, biglang may isang lobo na tumalon sa kanila. Makalipas ang ilang taon, nakipagkita si Basker sa kanyang amo na si Baga na nagbigay sa kanya ng bagong kontrata na pamunuan ng isang proyekto sa pagtatayo ng kalsada sa isang malayong nayon sa Arunachal Pradesh na ikinatuwa ni Basker. Samantala, nagsimula siya sa kanyang paglalakbay kasama ang kanyang pinsan na si Janardhan. Nang walang anumang nakatakdang mga plano sa paglalakbay, nagpasya silang magtungo agad sa Arunachal Pradesh. Sa airport, nakipagkita sila sa dating kaibigan ni Basker na si Joman na kasama nila sa proyekto. Dahil walang available na eroplano, naglakbay sila sa kalsada. Pagdating sa nayon, nanatili sila sa isang guest house ngunit naabala sila ng mga paniki. Kinaumagahan, nakilala nila ang isang lokal na nagngangalang Panda at malugod niyang tinanggap sila. Nakipagpulong sila sa iba pang lokal na kawani at may ilang pag-uusap tungkol sa proyekto sa kalsada. Gayunpaman, napatunayang hindi ito basta-basta mangyayari kaagad habang sinasabi sa kanila ni Panda na hindi ito basta madali dahil hindi agad ibibigay ng mga lokal na may-ari ang kanilang lupa na humahantong sa kaunting tensyon. Tila tutol si Panda sa kanilang mga plano. Iminumungkahi ni Panda na ang kalsada ay dapat itayo sa gilid ng kagubatan upang matiyak na kapwa ang wildlife at ang mga residente ay mananatiling hindi nagagambala. Sa ganitong paraan, walang pinsalang darating sa kapaligiran o sa komunidad. Matapos isaalang-alang ito, sumang-ayon ang grupo na simulan ng konstruksyon ng mas maaga kaysa sa binabalak nila, umaasa na maiwasan ang anumang mga komplikasyon sa hinaharap. Pagkatapos ng pulong, sumakay sila sa kanilang sasakyan upang umuwi, ngunit nagkaroon ng isang maliit na aksidente at napadpad sila sa kagubatan. Si Basker, na palaging nagbibiro, ay casual na tumatawa kasama ang kanyang mga kaibigan nang makakita siya ng isang lobo sa damuhan. Sa pag-aakalang ito ay isang kalokohan noong una, napagtanto niya ang panganib na dala nito at nagsimula siyang habulin ng lobo. Tumakbo siya papunta sa kagubatan, halos kamuntikan na siyang malaglag sa isang puno habang umaakyat siya dito, habang ang lobo ay umiikot sa baba nito. Nagsimulang tumalo ng lobo para kagatin siya, kaya agad na sumugod sina Janardhan at Joman para iligtas siya. Nakatakas si Basker ngunit nagtamo ng kaunting pinsala sa balakang. Pagkarating sa isang maliit na nayon, napagtanto nilang walang malaking ospital sa malapit at ayaw ni Joman na malaman ng sino man na nakagat si Basker, kaya dinala niya sila sa isang veterinaryo na klinika na ikinagalit ni Janardhan. Sa halip, nakatagpo nila ang isang lokal na veterinaryo na nagngangalang Anika, bagaman hindi lubos na sigurado kung paano gagamutin si Basker, binibigyan niya siya ng ilang gamot upang matulungan siya. Kinaumagahan, napansin ni Basker ang mga kakaibang pagbabago sa kanyang katawan sa salamin. Ang kanyang pangamoy at pandinig ay mas tumalas na nakadarama ng kakaibang lakas. Samantala, tumataas ang tensyon habang tinututulan ng mga lokal at pamayanan ng tribo ang pagputol ng mga puno para sa proyekto sa kalsada. Hinikayat ni Basker ang mga taga-nayon ng mga pangako ng pag-unlad at ang kanilang mga pirma ay nakolekta upang sakupin ang lupain. Gayunpaman, malalim ang paniniwala ng mga taga-nayon sa kabutihan ng kagubatan. Nagsimulang makaranas si Basker ng mga hindi pangkaraniwang sensasyon, nakakarinig ng malalayong boses at nakakakita ng mga tao mula sa malayo. Si Basker, na naghahanap ng kaginhawahan mula sa kanyang nakakabagabag na sensasyon, ay bumisita sa isang 120 taong gulang na manggagamot na asyano. Nagulat siya nang itulak siya ng matandang lalaki sa isang balde ng tubig. Habang nakalubog si Basker, naalala niyang nakakita siya ng lobo na nagodyok sa kanya na umatras. Bigla siyang umalis sa lugar at tumakbo palayo. Nang maglaon, naguguluhan si Anika kung gaano kabilis gumaling ang mga pinsala ni Basker na mahirap paniwalaan. Ipinaliwanag ni Basker ang mga kakaibang sensasyon na kanyang nararanasan, kaya sinuri niya ang kanyang tibok ng puso at nagreseta ng gamot. Nang gabing iyon, tumungo sila sa isang music festival kung saan sila ay nagpapahinga at nag-e-enjoy sa gabing magkasama. Samantala, si Prakash Paja, na abala sa pag-aayos ng ilang mga dokumento at lagda, ay biglang inatake ng isang lobo. Kinaumagahan, natagpuan ni Basker at ng kanyang mga kaibigan ang kanilang mga sarili sa istasyon ng pulisya para sa pagtatanong.
Sa gitna ng investigasyon, pumasok si Panda, sinusubukang ipaliwanag kung paano inatake si Prakash. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Bhaskar at ng kanyang mga kaibigan sa pag-aakalang lasing lang siya. Di nagtagal, nakaramdam ng sakit si Bhaskar at nagsuka ng dugo. Naalarma, isinugod siya ni Joman at Janardan kay Annika. Nang tanungin niya kung ano ang kinain niya, iginiit nilang bigyan na lang siya ng iniksyon. Ngunit sa kanilang pagkabigla, nagpumiglas si Bhaskar at ginamit ang hindi pangkaraniwang lakas nito, pinamamahalaang itapon sila at ibinagsak pa ang kama. Ang kanyang bagong nahanap na kapangyarihan ay nag-iwan sa kanila na namangha. Nakatanggap si Bhaskar ng tawag mula sa kanyang amo, sabik para sa isang update sa proyekto. Nang banggitin ni Bhaskar ang isang lalaki na inatake ng isang hayop, hindi ito pinansin ng kanyang amo, iginiit na tumuon siya sa pagkumpleto ng trabaho. Samantala, si Janardan at Joman, na naghihinala sa kakaibang pag-uugali ni Bhaskar pagkatapos makagat ng lobo, ay palihim na pumuslit sa lugar ng palikuran na sinubukang kumuha ng sample ng dumi upang maimbestigahan ito. Nang maglaon, binisita ni Bhaskar si Prakash sa ospital at nagsimulang mag-hallucinate na iniisip na si Prakash ay nakikipag-usap sa kanya. Naputol ang kanyang guni-guni nang dumating ang pulis at isang doktor na inutusan siyang umalis. Habang tinatalakay ng doktor ang mga mahiwagang sugat ni Prakash sa pulisya, pinapakinggan ni Bhaskar ito mula sa isang kalapit na pinto. Nang gabing iyon, nasaksihan niya si Panda at isang matandang Asian na lalaki na nagsasagawa ng kakaibang espiritual na ritual kasama ang iba. Kinabukasan, tumindi ang tensyon sa pagitan ni Bhaskar at Janardan sa isang mainit na pagtatalo. Naalarma sa kakaibang pag-uugali ni Bhaskar, inakusahan siya ni Janardan na may rabies. Itinanggi ito ni Bhaskar, ngunit nang tangkaing tawagan ni Janardan ang kanyang ama, si Bhaskar, na sobrang nagalit, ay binuhat siya sa isang puno at iniwan si Janardan na natulala. Sa ngayon, ganap na nagbagong anyo si Bhaskar bilang isang lobo. Sinundan nila siya sa pamamagitan ng kotse, ngunit iniiwasan sila ni Bhaskar. Dahil sa desperasyon, sumigaw sila na parang mga lobo para akitin siya palabas. Sa kanilang pagkabigla, biglang sumulpot si Bhaskar, tumalon papunta sa kanilang sasakyan. Kahit na tinatakot niya sila, hinayaan niya silang mabuhay at naglaho sa lugar. Kinabukasan, si Bhaskar, na nakasuot lamang ng kanyang damit panloob, ay hinatid ni Annika sa kanyang motorbike pabalik sa guest house. Mataas pa rin ang tensyon sa pagitan ni Bhaskar at Janardan na humahantong sa isa pang pagtatalo. Naputol ang kanilang pag-aaway ng nakakagulat na balita. Si Neri, ang bagong miyembro ng koponan na pumalit kay Prakash, ay pinutol ang lahat ng mga punong minarkahan para sa pagtatayo ng kalsada. Ang mas malala pa, si Neri ay natagpuang wala ng buhay dahil pinatay siya ng isang lobo noong gabi at ang malagim na insidente ay nakunan sa CCTV na iniwan ang nayon sa takot. Nag-aalala tungkol sa pagkawala ng kontrol, ipinagtapat ni Bhaskar kay Annika ang nangyari, inamin na inatake niya si Neri. Sinubukan ni Annika na pakalmahin siya. Ayaw niyang magdulot ng gulat ang balita sa lahat, ngunit nauwi sila sa pagtatalo, lalo na nang sabihin ni Bhaskar ang pagsira nila sa kagubatan. Samantala, iminungkahi ni Joman at Janardan na iwanan ang proyekto, ngunit inamin ni Bhaskar na siya ang pinagmulan ng problema. Habang sinusubukan ni Janardan na aliwin siya, biglang may naamoy si Bhaskar na pamilyar na amoy, kaya nagmadali siyang lumabas at natuklasang nagmamanman si Panda mula sa kanila. Ipinakita ni Panda ang underwear ni Bhaskar bilang babala na nagpapahiwatig na maaari itong magamit bilang ebidensya laban sa kanya. Ngunit bago makapag-react si Panda, mabilis na nag-transform si Bhaskar na lumitaw sa likod niya. Sa isang iglap, ang mukha ni Panda ay nagsimulang magpalit sa nakakatakot na ekspresyon. At pinagbantaan ni Bhaskar si Panda. Dahil sa takot, pumayag si Panda na itago ang sikreto ni Bhaskar mula sa mga taga-nayon at nangako pa siyang tutulungan siyang sirain ang sumpa. Sama-sama, nagpasya silang umalis upang makipagkita sa 120 taong gulang na elder sa nayon. Umaasa na ang kanyang karunungan ang may hawak ng susi sa pagpapalaya kay Bhaskar mula sa espiritu ng lobo. Ang pagkamatay ni Neri ay nagdulot ng matinding takot sa mga taga-nayon na nag-iwan sa lahat ng tensyon at pagkabalisa. Isang lumalagong pakiramdam ng pangamba ang bumalot sa komunidad. Upang makontrol ang lumalalang sitwasyon, humingi ang pulisya ng tulong sa mga lokal na espesyal na mga ngaso na kilala sa kanilang kadalubhasaan sa pagsubaybay at paghuli ng mga ligaw na hayop. Samantala, si Panda ay nakipagsabuatan sa isang pulis at bilang isang resulta, ang opisyal ay dumating sa pabrika at kinulong silang lahat sa loob.
Nakiusap sila sa kanya na buksan ang gate, ngunit sa halip, nagsimula siyang mag-record ng video. Habang sila ay nananatiling nakakulong sa loob, ang katawan ni Basker ay nagsimulang sumailalim sa isang nakakatakot na pagbabago. Dahil wala silang magawa, pinagmasdan ng iba si Basker na unti-unting nagiging isang halimaw na hindi nila makilala na iniwan ng grupo sa isang seryosong sitwasyon. Ang panganib ay malapit nang dumating. At si Basker ay ganap na nagbagong anyo bilang isang lobo, ilang sandali lang, aatake na siya sa kanyang mga kaibigan. Sa desperadong pagtatangka na pigilan siya, nakiusap si Joman kay Basker, ipinaalala sa kanya ang kanilang ugnayan, ang kanilang kapatiran, at kung paano sila nagtutulungan para sa iisang layunin. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isa pang lobo at inatake ang opisyal sa labas ng pabrika na binago ang tensyon sa kapaligiran sa katahimikan. Ang biglaang paglitaw ng pangalawang lobo ay pansamantalang nakagambala kay Basker. Kinabukasan, habang tila bumalik sa normal ang mga bagay, nananatili pa rin ang pakiramdam na matakot sa pagitan ng grupo. Si Joman, nagalit pa rin tungkol sa nakaraang gabi, ay hinarap si Basker, inamin na gusto niyang umalis at hindi na siya komportable na kasama siya. Gayunpaman, nagawa ni Basker na pigilan siya sa pag-alis. Nang gabing iyon, pinangunahan ni Panda ang grupo sa matandang Asian na lalaki na nagpahayag upang bumalik sa normal si Basker, kailangan niyang makagat muli sa parehong lugar. Para protektahan siya, gumawa si Basker at ang kanyang mga kasamahan ng pansamantalang baluti para maiwasan na makagat sa ibang lugar. Si Basker at Annika pagkatapos ay nakipagsapalaran sa matataas na burol ng kagubatan na may sariwang hangin at madaming tanawin sa harapan nila habang naghahanda sila para sa hamon sa hinaharap. Pagkatapos, ipinahayag ni Basker ang kanyang pagnanais na tapusin ang trabaho at umalis sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, hinimok siya ni Annika na manatili, hayaan ang kagubatan na umunlad at tanggapin ito bilang kanilang tahanan. Samantala, ang mga ngaso ay nakatanggap ng mahigpit na utos. Kailangang mahuli ng buhay ang lobo bago ito kumitil ng mas maraming buhay. Nabalot ng takot ang nayon sa paniniwalang kung hindi mahuhuli ang lobo sa lalong madaling panahon, lahat sila ay nasa panganib. Alam ni Basker na upang baligtarin ang pagbabago, kailangan niyang bumalik sa eksaktong lugar kung saan siya orihinal na nakagat. Upang protektahan siya, dinala nila ang pansamantalang baluti na ginawa nila upang takpan ang kanyang buong katawan, tinitiyak na ang kanyang mga mahihinang lugar lamang ang natatakpan. Samantala, ang mga dalubhasang mga ngaso ng nayon ay nakipagsapalaran ng malalim sa kagubatan, sinusubaybayan ang mga lobo, ganap na hindi alam ang desperadong plano ni Basker na wakasan ang sumpa at bawiin ang pagiging tao niya. Ang tensyon ay lumalaki, habang si Basker at ang mga ngaso ay lumalapit sa kanilang nakamamatay na pagtatagpo. Habang papalapit ang lobo kay Basker, tinakat ito ng mga sundalo na iniwan itong nalilito. Pinaalalahanan ni Joman si Basker na kung hindi siya makakagat muli ng parehong lobo, mananatili siyang isang lobo magpakailanman. Nang walang pag-aaksaya ng oras, nagmadali si Basker sa isang maliit na kubo kung saan naghihintay ang lobo. Sa kanyang pagkabigla, naroon si Annika na inihayag na siya ay nabuhay sa loob ng 100 taon, pinananatiling buhay ng parehong sumpa ng lobo. Inihayag ni Annika na ang kanyang tunay na layunin ay palaging protektahan ang kagubatan. Ang kapangyarihan ng lobo ay nagbigay daan sa kanya na gawin ito na tinitiyak ang kaligtasan ng kagubatan. Sa loob ng 100 taon na hindi siya tumatanda, ang kanyang buhay ay nakatali sa parehong sumpa na ngayon ay nagpapahirap kay Basker. Nais niyang manatiling hindi nagagalaw at dalisay ang kagubatan, anuman ang mga sakripisyong kailangan niyang gawin. Napagtanto ni Basker ang kahalagahan ng pangangalaga sa kagubatan para sa bansa, ngunit tulad ng ginawa niya, dumating ang mga lokal na sundalo at nagpaputok. Si Annika, na nakaramdam ng panganib, ay tumakas at mabilis na sumunod si Basker, sinusubukang maabot ang kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, nakuha ng mga sundalo si Annika. Si Basker, naganap na nagbago ng anyo, ay sumugod upang iligtas si Annika habang ang mga taga-nayon ay nanunood sa takot at ang mga sundalo ay naghahanda na sunugin siya ng buhay. Sakto nang dumating siya, isang mabangis na labanan na puno ng aksyon ang naganap. Pinabagsak ni Basker ang mga sundalo, epektibong lumalaban para protektahan siya. Sa huli, dinaig ni Basker ang mga sundalo, iniligtas si Annika mula sa tiyak na kamatayan. Sa gitna ng kanilang tagumpay, si Annika, na malubhang nasugatan, ay natisod at kalunos-lunos na nahulog sa bangin, na nag-iwan kay Basker na nadurog ang puso.
Sa huling eksena, pagkatapos ng kaguluhan, inihayag ni Basker ang kanyang plano na magtayo ng mga bagong kalsada sa mga hangganan ng kagubatan na pinapanatili ang mga puno at natural na kapaligiran. Sinusuportahan ng mga taga-Nayo ng kanyang mga kagustuhan at ang gubat ay nananatiling hindi nagagalaw. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.